ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako? Araw po ng Thursday, muli tayo dadako sa ating daily devotion sa ating God's Morning. At ngayon po ay araw ng Thursday, no? October 16, 2025. At tayo po ay dadako sa ating devotion. At ito po ay mula sa John 6 verse 35. At tayo po ay pamagatan po natin itong the eternal feast, Christ's answer to our deepest cravings, no? Pamilyar sa atin ito. Nagki-crave tayo sa maraming bagay, no? Pero ano nga ba ito sinasabi sa atin ng talatang ito? Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner, no po, para dito sa ating paksa ngayon. At tayo sasamahan niya sa ating pagbabasa at sa pangunahan po niya tayo sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa John 6 verse 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Kami po ay nandito ngayon, Panginoon, upang pag-aralan ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, i-reveal mo sa amin ang mga gusto mong sabihin sa amin at aming matutunan. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, Panginoon, knowledge at wisdom upang mapag-aralan namin at maisapuso ang mga salita na aming matututunan ngayong araw na ito. Ito po ay magiging sandata namin sa gawa ng kaaway, Panginoon, at nang sa ganon ay maibahagi din namin sa iba. Maraming salamat, O Lord. Ikaw po ang aming tinataas, Panginoon, sa aming pag-aaralan na ito. Nawa ang banal na Espiritu ay samahan kami upang lubusan namin itong maunawaan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong nakakarinig ng iyong mga salita na talagang isinasa pamuhay nila, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na ito na kami ay nakakarinig ng magandang balita. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Dito po sa ating talakayan ngayon, no? Sabi nga ay the eternal feast, Christ's answer to our deepest cravings, no? Sabi nga po sa buhay natin, madalas po tayong naghahanap ng something more, no? Parang may kulang, may emptiness na hindi natin ma-explain. At sabi nga, madalas sinusubukan nating punan ito ng iba't ibang bagay. Maaring minsan trabaho, pera, relasyon, at kung minsan ay mga masasamang gawa katulad ng bisyo, no? Sabi nga ay, pero no, deep inside, no, hindi pa rin tayo satisfied, no? Sabihin, kaya sabi nga ay dito mahalaga po na tanungin natin yung ating sarili. Ano ba talaga ang hinahanap natin? At saan natin ito mahahanap, no? Dito po sa ating talakayan niyo sa John 6:35 ay may pangako ang ating Panginoong Hesus, no? Na maaari po nating na maaring ito po ang sagot, no? Na matagal na nating tanong, hinahanap, at maaring sa buhay natin ay magsilbing kalakasan. At dito po sa John 6, ito po ay isang chapter sa Bible na kung saan ang mga naunang bahagi dito ay, sabi nga ay, pinakain ng ating Panginoong Hesus ang libu-libong tao sa pamamagitan ng
isang maliit na baon. No ho? Sabi nga ay doon sa 2 pirasong isda at 5 tinapay. Ano. Pagkatapos po nito ay hinanap po siya ng mga tao. Hindi dahil sa himala niya. No? Ito po natin. Kundi dahil sa gusto pa nila ng libreng pagkain. No? Sa buhay natin, parang kung may ginawa ang Panginoon Diyos, no? Parang halimbawa, pinagaling tayo o na-resolve yung mga problema natin, no? O kalungkutan natin. No? Ito po ay isang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Subalit kumisan, dahil sa naging materialismo na ang ating isipan, yung ating way, tayo ay madalas na mas hinahanap natin ang mga bagay na kung ano ang wala sa atin. Kaya nga po ay dito, sinabi na ating Panginoon Jesus na hindi lang siya basta tagapagbigay ng physical na pagkain. No? Kaya po niya nasabi ito. Kundi, siya mismo ang bread of life. Sabi niya dito, I am the bread of life. No? Ang tunay na nagbibigay ng buhay at kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Ano nga ba ang mga bagay na sinusubukan mong gamitin para mapunan ang emptiness sa buhay mo? No. Sa tingin mo ba o sa tingin mo bakit hindi ka pa rin satisfied kahit na nakukuha mo ang mga bagay na ito? Ano nga ba ang ibig sabihin sa iyo ng Jesus, ang ating Panginoong Jesus ang bread of life? Ano nga ba? Ano nga ba ibig sabihin sa atin yan? Paano natin mailalapat ang pangakong ito ng ating Panginoong Jesus? Mula po dito sa John 6:35 sa pang-araw-araw na buhay natin. Okay. Handa ka na bang lumapit sa ating Panginoong Jesus at maniwala sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas para maranasan ang tunay na kasiyahan? Kaya nga mga kapatid, ito po yung title natin ngayon. The Eternal Feast, Christ's Answer to Our Deepest Cravings. Ang pamagat pong ito ay mismong masasabi natin parang tila nagpinta ng isang larawan ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa isang regular na pagkain. No? Hindi man, sabi nga ay parang hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng kasiyahan sa pisikal na gutom. Kundi, ito po ay tungkol sa pagpuno ng malalim na pananabik, na mayroon tayong lahat sa ating kalooban. Itinuturo ito ng ating Panginoong Jesucristo bilang solusyon. Dito po, sinabi niya sa Amplified Version, basahin ko naman, Jesus replied to them, I am the bread of life. The one who comes, pansinin po natin, who comes, lumalapit sa Kanya, sabi ng Panginoon, will never hungry. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi na magugutom. Sabi nga, and who believes, dalawang bagay, who comes and who believes. Kinakailangan po nating maniwala as Savior, ang ating Panginoong Jesucristo. Never be thirsty. Dalawang bagay. Kung tayo lalapit, hindi na tayo magugutom. Kung tayo maniniwala, hindi na tayo mauuhaw. Sabi nga, for the one will be sustained spiritually. Ang sino mang ito ay bibigyan ng kalakasan spiritual. Tunghayan po natin yung first word na sa talata o the first sentence, sabi niya doon, I am the bread of life. Dito po sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang tinapay ng buhay. He's not talking about literal bread, katulad po ng pandesal o ano pa mang tinapay. He's saying, dito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo that He is what truly gives life. Siya mismo ang nagbibigay ng buhay. Yun yung eternal life at spiritual life sa buhay natin. Isipin natin ang tinapay bilang isang bagay na pangunahing, sabi nga, mahalaga upang mabuhay. Sabi nga, there's yung talagang tunay na pangangailangan ng tao, the basic needs of people, yung pagkain, tirahan, damit, yan, at saka tubig, para mabuhay, okay na yan, sabi nga ay mabubuhay na tayo dyan.
Hindi natin kailangan yung ibang excess. Mabubuhay na tayo. Para lang mabuhay, ha? No? Pero sa atin, minsan, nawalan tayo ng internet, nawalan tayo ng mga bagay, o mga, ano na tayo, masyado na tayong stress, no? Kaya nga po, sinabi rito nating Panginoon Jesus na siya mismo ay mas mahalaga para sa ating mga kaluluwa. No? Siya mismo ang kahalagahan natin. Siya mismo makapagbibigay sa atin ng satisfaction. Kung iniisip natin na ang pagkain, pera, o kahit yung latest iPhone ang pinakamahalaga sa buhay natin, no? Sinasabi ng ating Panginoon Jesus na mali tayo o nagkakamali tayo. Parang ganito, lahat tayo deep inside may spiritual hunger na hindi natin kayang punan kahit ano ang gawin natin dito sa mundong ito, no? Parang may void, parang may emptiness no sa puso natin na ang laki-laki. Pero ang problema, hindi natin alam na si Jesus lang ang eksaktong sukat para dito. Bakit? No? Kasi ang kaluluwa natin ay designed para sa Diyos. Pag-ulitin po. Ang dahilan ng lahat ng ito kung bakit ang ating Panginoong Hesus lang ang siyang sagot dahil tayo ay dinesign ng Diyos, no? At dinesign ng Diyos ang buhay natin ito para kay Kristo. Gaya ng battery, no? Na para lang specific charger, no? 'Di ba? Yung bawat phone may specific charger lang. Pag hindi mo siya ginamitan ng parang type C, kung iPhone ang gamit mo, hindi talaga mag-charge yan. Hindi no? Hindi pwedeng iba, no? Kahit anong pagkain, career, success o self-desire ang itry mo, hindi yan magkakasya sa hugis ng kaluluwa mo. Kaya nga yung hungerness na meron tayo is not only physical. It's about our longing, our soul, no? Na naglo-loan doon sa spiritual food. No, si Jesus lang ang perfect fit diyan. Ang sino mang naghahanap ng kasiyahan sa nalabas sa ating Panginoong Hesus ay parang taong nagpapakabusog sa larawan ng pagkain imbis na kumain. Parang nakatingin ka lang. Sarap nitong, parang bawa may ano ba masarap na pagkain? Sabihin natin, steak, no? Parang lobster. O, sabihin natin, may picture ka, di ba? Ang sarap nito. Yum, yum, yum. Pero di ba, gutom ka pa rin. Nagugutom ka pa rin. Parang katulad din natin Panginoong Hesus. Kung hindi mo siya sinusunod, no? Hindi mo siya, nakilala mo lang ang Diyos. Parang, Lord, nandiyan ka. Lagi ka nasa tabi ko, pero hindi mo nalalaman kung ano mga pagkilos niya sa buhay mo. Sabihin, hindi ka natin ng Bible study, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikipag-fellowship sa kapwa mo Kristiyano, and there is still emptiness. Sabi nga niya, ako ang tinapay ng buhay. Sabi niya doon, I am the bread of life. Hindi metaphor po yan. Literal po, na siya lang ang makakapagpabuhay o magbibigay ng buhay sa patay na kaluluwa ng sino mang tao. Kaya kung feeling mo incomplete ka, stress, o may emptiness na hindi ma-explain, mga kapatid, hindi po yan depression. Hindi rin po yan anxiety. Ano po yan? Tawag po dyan, gutom lang ang kaluluwa mo. O gutom lang ang buhay mo kay Kristo. Gutom ang spiritual life mo. Kaya nga isang tanong dyan, ready ka na bang itigil ang paghahanap ng crumbs sa mundong ito? Lumapit po tayo sa tunay na tinapay. Sino po yun? Ating Panginoong Hesus. Yan po ang the bread of life. At doon sa sumunod na talata, sabi niya, the one who comes to me will never be hungry. No? Ito po, ibig sabihin po nito, kung sino man ang lumalapit sa ating Panginoon Diyos, they will never experience that emptiness again. Parang katulad lang po yan na sa ating buhay na marami po tayong ine-eksperimento. No? O marami tayong ini-experience, relationship, success, money. But ano po ba nangyari? Nothing really satisfies completely. Tama po ba? Pag sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang lumalapit sa Kanya ay hindi na magugutom, parang sinabi niya na game over na ang kalaban sa kaluluwa mo.
game over na yan. No? Jesus promised that He will satisfy the inner hunger sa ating buhay. Kasi mga kapatid, ang emptiness na nararamdaman ng bawat tao o natin ay sabi nga yung parang may black hole, no, sa puso natin na kahit anong itapon mo, pera, relasyon, karir, ay lalong lumulubog. No? Bumili naman ako ng ganito pero hindi pa rin ako masaya. Di ba? Pansinin natin. Kaya nga, napapahamak ang tao. Imagine niyo, no? Yung sinasabi ng mga kontraktor, ng mga politician, billion ang ninakaw nila. Parang hindi man lang sila nangingilabot, no? Kasi, imagine niyo, billion pesos, no? Na masasabi natin na yung project na yan, kung yan ay inilagay sa tama, walang namatay, walang nalunod. Walang bahay, walang pangarap na nasira. Walang relationship na nasira. And again, that is satanic, no? Sabi nga, although alam ni Satan na he will be defeated, pero talagang gagawin niya yan to steal, kill, and destroy sa buhay ng humankinds. Na ngayon, there is a divine intervention. Dahil mas pinipili ng tao ang mas manampalataya sa pera, sabi nga, for the love of money is the root of all evil. Kaya nga po, parang may code ang ating Panginoong Hesus. No? Ito po yung code niya. Once saved, forever filled. Pag si Jesus ang nasa buhay mo, dahil naligtas ka na, lagi ka na niyang pupunuin. Hindi ka niya nahahayaang magkulang. Yan po yung once saved, forever filled. No? At sunod na talata, sabi doon, and the one who believes in me. Take note, who believes, yung naniniwala. Ano daw po? Sabi nga, kanino sa ating Panginoong Hesus, as ano? As Savior, will never be thirsty. Hindi kailanman mauuhaw. For the one will be sustained spiritually. Yan po yung napakaganda, no? Na lagi na po niya tayong pupunuin. Meaning, mga kapatid, it's not just about coming to Jesus. Hindi lang yung paglapit natin sa Panginoon, but also believing in Him as our Savior. Madalas, ang sa buhay natin, lalo na sa pananampalataya natin, no? Bakit nga ba meron tayong mga kasama sa church na parang tila, pero wala po sa amin yan sa purpose field. Ano? By the grace of God, no? Na parang tila laging negative, no? Parang laging kontra, no? Alam nyo, isang bagay, ang paniniwala po natin sa ating Panginoon Hesus bilang tagapagligtas ay hindi parang, sabi nga ay, o sa ating misyon, no? O sa, kung alam natin nilagay tayo ng Panginoon Diyos dyan, ay parang hindi, di ba, may nakikita tayo pag sa cellphone, meron tayo halimbawa isang application na gusto natin, di ba, may nakalagay doon, do you agree to all terms and condition? Minsan hindi na natin binabasa yan di ba? Yes. Basta pag nakita natin yung word na I agree, no, kahit hindi na natin binasa, pindot tayo. Pero hindi natin naiintindihan yung meaning. Parang katulad din na ating Panginoong Hesus. Oh, sige, tatanggapin ko si Jesus Christ. I agree. Pero hindi ka naman sumusunod. Kaya maraming mga Kristiyano ang sinabing Kristiyano sila, pero hindi nakikita yung pagiging Kristiyano nila. Kasi nga, they just only click the button. Kaya nga, hindi po yan parang ganyan. Yung pag-click lang ng I agree sa terms and condition na sabi nga, na minsan binabasa natin, minsan naman hindi, no? Sa isang kasunduan, no? Hindi po yan ganoon. Para po itong, masasabi po natin ito na, parang isang, kung tayo po ay nakasakay na sa eroplano, di ba? Wala po yung kalsada, di ba? Nasa alapaap lang yan. Pero parang katulad po yun ng pagsakay sa eroplano na hindi mo nakikita yung daan pero alam mong kaya kanyang bitbitin. Ganon din ang Panginoon. Hindi mo alam kung ano ang way pero alam mong kaya kanyang bitbitin sa kanyang pag-ibig. Ganon din ang buhay natin.
At ganun din sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon Jesus na siyang nagligtas at siyang magliligtas sa atin, we will never thirst again. Hindi na po tayo mauuhaw. This thirst, sabi nga, is the deep longing for meaning sa mga purpose natin or for something more. Kaya nga nakikita natin, kaya pala ganito ang ginawa ng Panginoon. Doon natin nakikita yung dahilan at yung pangako ng Diyos. Bakit kailangan ang dalawang bagay na ito, ang paglapit at maniwala? No? Sabi nga, pwede kang lumapit sa ating Panginoong Hesus ng emoji lang. Parang sabihin natin yung nag-like ka lang o nag-cross ka lang o kaya nandito ka lang. No? Pero kung walang paniniwala, parang nagpa-check up ka sa doktor pero ayaw mong uminom ng gamot. For example, kung naniniwala kang kailangan mo ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos, no, parang naniniwala ka pero ayaw kong i-share yung God's Morning ni Pastor Mon. Okay lang kapatid, pero basta mag-share ka ng Word of God. Why? Kasi it's all our mission. It's our great commission. No? Go therefore, no? Make them disciple. Alagaan natin yung mga tao. Ibahagi natin si Kristo. Share the Word of God. Napakahalaga po. Sabi nga, kung hindi natin gagawin ang mga bagay nito, walang mangyayari. Ang paniniwala, tandaan po natin, ang nagkukunik sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi mababago ang mundong ito kung wala tayong connection sa Panginoon Diyos. At kung hindi tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, hindi tayo magtutulungan bilang mga Kristiyano, there's still emptiness in the life of each and every one of us. Hindi po ito manifesting lang, mga kapatid. Ito po ay nagtatalaga ng buhay mo o yung pagtatalaga ng buhay natin sa Kanya. Na parang pagtitiwala sa parachute, no? Alam niyo yung parachute? Hindi po yan parang cute, no? Yung parachute. Di ba yung parachute yung ginagamit pag ikaw ay lulundag sa aeroplano o sa helicopter o kung ikaw ay isang skydiver, no? Yan, o parachuter, yan, no? Yan po yung pagtitiwala natin, no? Na pag lumukso tayo sa air, alam natin na bubuka yung parachute. It will open. Ganun din po yan. Kung duda ka sa parachute, hindi ka talaga lulundag. Kaya nga po maraming mga Kristiyano, ang nagdududa, minsan, mag-share ba ako ng gospel? Ibabahagi ko ba yung salita ng Panginoon Diyos? Parang ganun din yan. Kahapon nasa Revelation na po kami, Revelation chapter 1, pinasimulan na po namin yung Revelation, sa aming patuloy-tuloy na Bible study at mamaya po kami nasa Revelation 2. At nandun na po kami ngayon. Andun po kami sa eschatology. Pinag-aaralan po namin ng end times. At napatungkulan ho namin ang bahaging ito. Na kinakailangan nating kumilos. Kinakailangan nating maniwala at lumapit sa Kanya. Tandaan po natin, si Satanas ay parang fake news. Lagi niya sinasabi sa'yo, okay na yan. Basta dumalo ka sa church. Good person ka naman, okay na yan. Pero, mga kapatid, ang paniniwala sa ating Panginoong Hesus ay hindi pagiging religious. Ito'y pag-amin na wala kang magagawa para iligtas ang sarili mo. At ang ating Panginoong Hesus lang ang sagot. Kaya nga napakahalaga po na tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, ginagawa natin ang Kanyang kalooban. Dahil delikado po yan. Minsan, yung naniwala ka lang pero wala ka namang pagsunod, o sabi natin parang, okay, nakitango ka lang pero hindi ka naman talaga naniniwala. Parang may pagdududa ka. Bakit po? Bakit delikado ang lumapit lang without belief? Para po tayong nasa harap ng isang buffet. Kanina tulad natin. Pero nakatitig ka lang sa isang picture. Gutom ka pa rin, di ba? Parang ganun po yan. Kaya nga kung ang salita ng Panginoon Diyos, tinititigan mo lang, hindi mo siya binubuksan, hindi mo siya binabasa, at kung hindi mo siya
lalakaran o susundin yung iyong binabasa, magugutom ka pa rin. Si Jesus ay hindi optional side dish. Ano po ibig sabihin nun? Kung minsan lalapit ka lang sa Kanya pag may problema ka, pag masaya ka. Tandaan po natin, He is the main course. Na lagi mong hinahanap-hanap. Kung hindi mo siya kakainin, o sabihin natin, palitan natin, kung hindi mo siya paniniwalaan, mamamatay ka sa gutom. Spiritually. Pwede kang kumanta. Pwede kang mag-preach. Pero kung hindi ka naman talaga babad sa salita ng Panginoon Diyos, mamamatay ka sa gutom. Spiritually. Jesus promised spiritual sustenance. Sabi nga, He will keep us filled and satisfied spiritually. Siya po ang magpupuno sa atin. Kaya nga ang pagbababad natin sa patuloy nating paniniwala, sa pagtuloy nating paglapit sa Panginoon, ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Tandaan po natin, no? Jesus is the only way. Siya lang. Wala nang iba. At dito sa ating verse na ito, emphasize na ang ating Panginoon is the only one who can truly satisfy our deepest needs. Sabi nga sa atin, di ba, ng John 14 verse 6, Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. He is the only way. It's not about religion or good works, but about personal relationship with Him. Isang tanong, kumusta ang relationship natin sa ating Panginoon Diyos? Basta kilala lang ba natin siya? Basta, hi, hello, Lord, dyan ka, dito me. Ano ba yun? Again, mga kapatid, He's the only way. Sa lahat ng ating landasin, siya yung ating daan. Sa lahat ng ating iniisip, siya yung ating daan. Sa lahat ng ating pananalita, siya yung daan. At dyan papasok yung kaligtasan. At ang kaligtasan ito ang siyang susi ng lahat. Believing in Jesus as our Savior is crucial. Kaya nga sabi, di ba, doon sa isang halimbawa natin diyan yung sabi nga yung warden, di ba, doon sa Acts 16:30 verse 31. No? Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Sabi nga, if you believe, sumampalataya ka. Yan ang kaligtasan. Manampalataya tayo. It's acknowledging that we are sinners and we need His forgiveness and redemption. Acknowledge natin na kailangan natin. Tayo yung makasalanan. Lahat tayo. At kailangan natin yung kanyang kapatawaran. At ang kanyang pagliligtas sa atin. At doon magkakaroon po tayo ng eternal satisfaction. Ano nga ba itong eternal satisfaction na ito? The satisfactions Jesus offers, sabi nga, ito po'y hindi temporary. Kaya nga, kung meron tayong eternal satisfaction, permanent po yan. Na anuman ang lahat ng ating pangailangan, kaya niyang ibigay. Kaya ngayon paglapit natin sa Kanya, patuloy nating pagpapagal, no? Marami pong testimony sa Bible study namin na dati parang nababaduyan sila sa Bible study, parang nabuburingan sila, nahihirapan silang unawain ng Biblia. Pero pag nilapitan natin ang Panginoon,
hinayaan natin siyang kumilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tutulungan niya tayo. Kaya nga po, marami po yan sa testimony namin sa Bible study na siyang tunay na ang Diyos ang kumikilos. Kasi nga po, ang magkakaroon lamang tayo ng satisfaction at sa buhay natin ito kung talagang ang banal na Espiritu ay siyang nangungusap sa buhay natin. Kaya nga sabi doon, di ba, sa Philippians 4 verse 19. Sorry. 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Lagi nating naririnig yan. Napakayaman ng ating Diyos. Totoo po yun. Pero may kasunod kasing tanong bakit ako naghihirap? Bakit hindi ko maranasan? Ang pagpapalang yan. Yun yung laging kasunod na tanong natin. When you start questioning God, it means you don't know really kung sino ang Diyos mo. Dahil ang tunay na eternal satisfaction ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga unang tanong, kumusta ang iyong spiritual journey? Kumusta ang relationship mo sa Diyos? Dahil siya ang nagpupuno sa ating mga puso at nagbibigay ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Iba ang pamantayan ng mundo. Iba ang pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng tao, pag ikaw ay may kotse, may payong sa kotse, at marami ang bank account mo, no? Yan yon. Yan ang pamantayan ng mundo. Pero ang pamantayan ng Diyos, nandyan ba sa'yo si Kristo? Kasama mo ba si Kristo sa bawat lakarin na meron ka? Pagmamaneho mo, pagkain mo, sa lahat. It's about having a relationship with Him and trusting that He will provide everything we need. Mga kapatid, it's not like a good meal that we wears off after a few hours. It's lasting eternal fulfillment. Hindi pagkatapos natin, okay, busog na ako. Tama na. Tapos na ako dyan. Tutulak na lang natin. Hindi po ganun. At dyan, makikita natin yung spiritual sustenance. Jesus doesn't just fill us at once. Sabi nga, He sustains us. Sa anumang sistema, madali ang kunin ng isang bagay. Pero to maintain and sustain ito, mahirap. Madali maging Kristiyano, tinanggap ko na ang Panginoon. Pero, do you sustain? Nagiging consistent ka ba? Minsan, we miss the bus. Na dapat nandun ka na. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo at pananatili mo sa iyong sariling kakayahan, you miss the bus. Nagiging parang bansot ka, parang 'di ba? Sa nababansot yung tanim o Bonsai. Magiging bonsai o hindi ka nagiging productive. Ang ating Panginoon Diyos, He continually provides that we need spiritually to live a life that is pleasing to Him. Yan po yung spiritual sustenance sa buhay natin. Na yung buhay natin nagkakaroon ng meaning. The more na nakikita natin yung meaning, the more na nakikita natin yung ginagawa ng Diyos. Malimit kasi ngayon sa mga Kristiyano, ang lagi nakikita, hindi ko nakikita yung pagpapala. Material things. Pero lagi nating tatandaan, pag sinunod mo ang Diyos, hindi mo manilingin sa Kanya, ibibigay niya. Just like Solomon. When Solomon asked, kinausap siya ng Panginoon, ba gusto mo? I need wisdom.
pagkaunawa. At yun ang kulang sa atin, maunawaan. And yet, yes, tama, maaaring isipin natin si Solomon, nagkasala, yes. Katulad din natin. Kaya nga, dito nagpapakita sa atin na pag tayo ay lumayo sa Diyos at nanahan tayo sa sarili nating karunungan, we fall. And again, we fall short. Magkukulang at magkukulang tayo. And again, magugutom tayo. We feel again this hungerness. Dahil ang Diyos lang mismo ang siya makapagpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, ito po ay invitation to relationship. Invitasyon ng Diyos sa atin. And it's a calling from Jesus Christ para sa atin to come to Him and to believe in Him upang ma-experience natin ang eternal feast na ito na Kanyang inihahandog sa bawat isa sa atin. Itong Kanyang handog, relationship. At ito ang ating kontrata that speaks the love and deep concern to each and every one of us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kapatid, dyan ako magtatapos. In short, dito po sa ating pinag-usapan ngayon sa John 6:35. Again, it's a powerful promise sa atin ng Panginoon that ang ating Panginoong Jesucristo is the answer to our deepest longings. Siya mismo nag-offer ng eternal life, buhay na walang hanggan, spiritual fulfillment, and lasting relationship with Him. It's about trading our empty cravings for the eternal feast that only Christ can provide. Bigay na natin kay Lord. Yung mga empty cravings natin yan. Isuko natin kay Lord. Hayaan mong palitan niya ng Panginoon. Hayaan mong punan niya ng Panginoon sa iyong buhay. Mga kapatid, yan po ang ating the eternal feast ngayong araw na ito, ngayong umaga ito. Christ's answer to our deepest cravings. Wala po dito sa John 6:35. Ngayon naman po tayo ay dadako sa ating Wednesday reflection. God's morning mga kapatid muli. Dito po sa ating napag-aralan sa John 6:35 ay nagpapaalala na si Jesus ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa personal na pagninilay. Kinikilala ng Espiritu na gutom at uhaw ang tanging si Jesus ang makakapagpuno. Kahit na nasa iyo na ang lahat ng bagay sa mundo, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, kulang at kulang pa rin ang pakiramdam mo sa buhay. Naandoon yung hungerness mo sa kayamanan, kaya hanap ka pa rin ng hanap ng ikakayaman mo. Kahit natulog ka, pagpapayaman pa rin ang napapanaginipan mo. Pero kung ang Panginoon sa puso mo, kung ang Panginoon ay nasa puso mo, meron kang joy na mararamdaman kahit na hindi sapat ang pera mo sa pangangailangan mo, pero kontento ka at meron kang kapayapaan. Ang paglapit kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia ay nagpapalago ng pananampalataya. Ang kailangan nating unahin sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nangangahulugan ang pag-una sa relasyon kay Jesus. Kapag inuna natin si Jesus sa buhay natin, ituturo niya sa atin ang tamang daan para sa ikabubuti natin. Gaya ng pagiging tapat sa trabaho, pagmamahal sa relasyon, at paglilingkod sa komunidad upang ibahagi ang kanyang pag-ibig at pag-asa. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God, mga kapatid. At
Ngayon ay tayo dadako sa ating mga partners online. At syempre, sa ngalan po ng aking partner, si aking asawa, no? Si Benny, no? Batiin natin yung Mandigma, Castillo family, yan. At tayo po ay pinungunahan din ng ating mga kapatid by online. Sinamahan po tayo ng Nonoso family, yan. Sa pangunguna po ni Ate Nela, no? Yan. At sinundan po tayo. Okay. Yan. Siyempre, ni Pastora Pe. Yan, kasama rin natin. No? At patiin natin ang Andal Artiliaga family. Yan. At nakikiramay po kami sa pamilya ng Silang, no? Family. At sa pagpanaw ng aming kapatid, ng aming tatay Felix, no? Dito sa Purposeful Life, no? Mula po sa Purposeful Life sa ating, no? Kami po ay nakikiramay, no? Sa pagkawala ng ating kapatid, no? Subalit sabi nga, ang Panginoon Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng bagay nito, even ang ating buhay. At bagamat kami ay malungkot sa Purposeful Life dahil sa pagkawala, no? Pero kami po ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa alam naman natin mas mabuti na ang kanyang kinalalagyan sa mga oras na ito. At tuloy tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatid, no? Kasama rin po natin mula naman sa Bacolod, no? Ang Pios family, no? Kasama po natin ang Kuya George, no? At syempre, mula naman sa Santa Rosa, Laguna, kasama po natin ang aking magandang nanay, Getgano Mercado. Yan, kasama po natin. And of course, no, nice to see you, my friend, no? His name is Michael Lu. He's a Chinese American. He's a good friend of mine. And I'm so happy to see you, my friend. Okay, and thank you for watching. This is our daily devotion, our daily commitment to our Lord. He's also our fellow believers. Okay, and regards to you, to all your advocacy, no, and your passion to helping people. Salute to you, my friend, Michael Lu. Okay, siya po ay matagal ko ng kaibigan. Michael Lu is the owner of Faces of Apparel. No? At siya po ay tumutulong sa maraming tao in the form of his business, no? Itinutulong niya ito sa mga tao. He's based on America, no? In California. And I'm so glad na kasama po natin siya ngayon dito sa ating God's Morning. Although Tagalog yung ginagamit natin, no? But kasi nga ay most of our people na nandito is mas maintindihan tayo. But I'm so glad. Really, I'm surprised, Michael Lu. Salute to you, my friend. Okay, so yan, kasama rin po natin, syempre, ang asawa ng aking partner, si Architect Arnel Capadosa, si Apong Tina, dyan sa Tarlac, no? Dyan sa Barangay Kutkut, no? Kapas, Tarlac. Yan. Kasama natin ang Capadosa family, yan. Yan, at syempre, no? Ganun din, yan, siyempre sa Dubai, kasama rin natin ang ating kapatid. Yan, kasama rin po namin yung kagabi, no, sa Bible study. Ang aming napakasipag na kapatid na ito. No, hindi ko lang alam kung natulog na ito. No? Si Sister Marife Fatual. Yan, kasama natin. At siyempre from Pampanga, kasama rin natin si Ate Cindy Mercado. Yan. Dito, kasama rin po natin, syempre, mga sharer natin at mga kaibigan natin, no? Yan, at ating kapamilya. Yan. Kasama rin po natin ang Azucena Tanyo family. Yan, sa panguna ni Ate Carmeline at syempre ang aking mabuting kaibigan si Brother Arthur, no? Syempre at ang kanilang mga kido, aking mga pamangkin na si Jolene, si Pau, at ganun din ang aming
butihing engineer na si Tyro na nakikinig din everyday dito sa ating God's Morning. Okay? So, that's all mga kapatid itong nandito sa atin. Again, sa atin pong pagpapatuloy, we always na lagi po nating isabuhay ang lahat na ating natututunan. At lagi nating isipin na ang mundong ito, this world, no, ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Jesus wins sa buhay natin. Maging kung minsan parang tayo ay dumadako sa punto na tayo ay parang nangihina, nanlulupaypay. But always remember na ating Panginoong Diyos napagtagumpayan na ito. At katulad na sinasabi ng Panginoon, He's inviting us, no? Itong ating pinag-uusapan ngayon. This is eternal peace. Christ's answer to our deepest cravings. And He is the one. He is the answer. His name is Jesus Christ. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, we thank you again, Lord, sa araw na ito at sa amin pong patuloy, Panginoon, na pag-aaral sa iyong salita. We thank and acknowledge, Lord, that your Holy Spirit, Lord, is our teacher. He leads us, Lord, in all the way, Lord, at patuloy siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. At sa mga oras at araw na ito, Panginoon, sa buhay namin ito, O Lord, ang patuloy naming dalangin ay Lord, samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, isipin, sasabihin, at sa lahat ng ito, patuloy po kami na nananampalataya at patuloy po kami, Panginoon, na gamitin mo. At ang buhay namin ito, Panginoon, na patuloy na naghahanap, Panginoon. We're craving, Lord, sa lahat ng mga bagay. Subalit, Panginoon, dito sa talatang ito, sinasabi mo, ikaw lamang ang kasagutan. Na to all the emptiness we have, O Lord, in our life, you are the answer. Kaya Panginoon, salamat Panginoon sa lahat ng ito at sa iyong patuloy na pagtuturo sa aming buhay. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat na sa iyong kabutihan, mangyayari Panginoon, na sa iyong kalooban Panginoon. Ikaw ang Diyos na siyang magtuturo, magbibigay, magkakaloob sa amin ng kalakasan. At sa lahat ng ito, Lord, patuloy namin idinadalangin na sa iyong biyaya, na sa iyong pagpapala. Kami po Panginoon ay patuloy Panginoon na sumasampalataya. At sa aming mga kapatid na may karamdaman, Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy na pasasalamat dahil ikaw ang Diyos na siyang malalapitan namin at ikaw ang kagalingan. Bigyan mo po kami ng kasapatan, Panginoon, upang maniwala, manampalataya, O Lord, sa lahat ng aming pangangailangan. Maging ito man ay sa aming pangangailangan sa kagalingan, sa pinansyal, sa aming higit sa lahat sa aming spiritual, O Lord. At sa ngayon, sa yugto nito, Panginoon, na ang silang family ay nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng isa sa aming mga butihing tatay, O Lord. Isa sa mga butihing lingkod mo, Panginoon, ay nalulungkot sa pagkawala, Panginoon. Subalit we know, Lord, na ikaw ang Diyos na siyang kumakalong ngayon sa kanya. And we thank you, Lord, sa buhay, Panginoon, ni Tatay Felix na na-experience namin, Panginoon, na nakasama namin siya. Kami ay buhay na patutuo na siya ay naglingkod sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, that this inspire us, O Lord, na mag-serve pa sa iyong kaharian, O Lord. We thank you, Lord, and we praise you. Our Father, we thank you and the Holy Spirit na siyang gumagabay sa amin. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. And together, Anong gagawin ko? Lord, God's glory. Ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Sa gitna ng bagyo, ako'y maghihintay sa iyong mga kamay
Nais kong magtiwala. Ang buhay ko'y iyong plano, O Diyos. Ngayon